Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin itong ating Vice President Sara Duterte. All the way from The Hague, Netherlands. Ha? Oo, nung nakaraan, nandoon sila eh. Full force daw eh. Full force daw eh. BP Inday Sara Duterte. Senador Robin Padilla at itong si Shokla, si Shokla, sorry. Itong si Machong Macho, Mr. Machong Macho, Mr. na walang halong kabaklaan sa katawan, Machong Macho. Harry Roque, ha? Si Robin putik, gaganon-ganon maglakad, ya. Alam mo talaga, abogado, alam mo talaga may magagawa dyan. Ginagawa mo dyan, boy. Talaga. Okay ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si BP Inday Sara Duterte na habang nandoon ho sa The Hague, Netherlands, meron hong bagong natuklasan na naman. Itong House of Representatives. Itong mga miyembro ho ng Quadcom nung nakaraan at iba pang mga mambabatas dito. Kasi nung nakaraan, natatandaan ninyo, yung Mary Grace Piatos na sinasabing may pinakamalaking nakuwang confidential fund daan sa confidential fund ay wala naman daw ganong nag-e-exist na pangalan na mismong Mary Grace Piatos. Walang nag-e-exist according to PSA sa buong kalawakan. Walang Mary Grace Piatos. May sinasabi si Bato sa Davao daw may mga Piatos. Sabi ni Bato, ang sinasabi kasing Piatos, Mary Grace Piatos, ang spell ng Piatos katulad doon sa Chichirya. P-I-A-T-T-O-S, Piatos. Baka naman yung Piatos na sinasabi mo doon sa Davao, ang spell Tagalog, P-Y-A-T-O-S, Piatos. Baka, kasi pag yung Piatos na ang spell katulad sa Chichirya na P-I-A-T-T-O-S, pag binanggit mo yan, ang tunog, Piatos. Yung Piatos sa Tagalog din na P-Y-A-T-O-S na Tagalog, Piatos din. Parehas lang. Kaya, ewan ko rito kay Bato, parang tanga talaga magpaliwanag. Nakarinig lang ng Piatos, siguro baka akala niya, iniisip niya, yun na yung Piatos na tinutumbok doon sa Quadcom. Maraming spell ng Piatos. Ang hinahanap mismo doon, yung Mary Grace na ang spell, tulad doon sa Mary Grace na bake shop. Sa mall na restaurant. Yung last name niya na Piatos, ang hinahanap na Piatos doon, yung katulad ng spell ng Chichirya. P-I-A-T-T-O-S. Naintindihan mo ha, Bato de la Rosa. May natutunan ka na naman. Nakarinig ka lang. Sabi ni Karin Davila, Piatos. Maraming Piatos sa Davao. Anda. Parang tanga lang. Bukod doon sa Mary Grace Piatos na wala hong nag-i-exist sa buong Pilipinas or buong mundo, buong kalawakan. Hindi, kasama natin buong mundo kasi may mga Pilipino tayo sa iba't ibang dako ng mundo eh. Ng mga Pilipino na meron ding details sa PSA. So ibig sabihin wala talagang Pilipino na ganyan sa buong mundo na Mary Grace Piatos. Ngayon, bukod diyan meron na naman hong natuklasan. Meron pang isa lalaki, wala rin daw ganun eh. Wala raw nag-i-exist sa mundong ibabaw na ganun. Pakinggan niyo to mga kababayan ha. Kasi, ito muna bago yung video, basahin natin to. According ho dito kay, sino ba ito? Nakalimutan ko yung pangalan. Congressman Ortega. Basahin natin. Bukod kay Mary Grace Piatos, binigyan din ng confidential fund di Vice President Sara Duterte, sina Jay Camote, Miggy Mango, at 5 individual na ang mga unang pangalan ay Dudong. Batay sa mga ebidensyang nakalap ng House of
prosecution panel. Miyembro pala ng prosecution panel to sa Congress. Sabi rito, hindi lang chichirya na biyayaan kamote, mangga, dudong. Binigyan din ng spy fund, VP Inday Sara Duterte. Putik, di lang pala chichirya yan, ano? Meron ding kamote. Kamote. Saan ba nagmumula ang kamote? Ano ba yan? Gulay, prutas. Gulay yata. Mingi mango, prutas. May chichirya, may gulay, may prutas. May dodong. Wala nang siguro yung mga nagsusulat niyan, wala nang maisip kung saan ilalagay yung confidential fund. Pinagagamit na yung mga pangalan ng mga gulay, prutas. Basahin natin itong, teka. Usap siya. Save ko nga itong ano ni Philip. Pakinggan nyo to, ha. Mga kaserbisyo, lalo pang lumalalim ang kontrobersiya sa confidential funds ng Office of the Vice President matapos matuklasan ang mas maraming peking pangalan na ginamit umano sa pondo. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kabilang sa mga bagong nadiskubreng pangalan ang tinatawag na Dodong Gang na binubuo niya na Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. Dodong Gang. Ang daming dodo. Wala na talaga. Kahon na ito si Pusit. Kahon. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, magmula nung nagkaisip ako at natuto kong makinig sa usaping politika, ngayon lang ako nakarinig, nakabalita, nakapanood na may isang politiko nakakasuhan ng graft and corruption na kung saan sa usaping graft, kahon na kahon. Box na box Wala nang mapupuntahan Kasama rin sa listahan ang J. Camote at Miggy Mingo. Wala umunong birth, marriage at death certificate sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang ito. Katulad ng mga naunang nadiskubreng Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim at Renan Piatos. Ayon kay Ortega, patunay ito na hindi lang kapabayaan kundi maingat na planong paglustay sa pondo ng bayan. Ang mga natuklasang ito ay lalo pang nagpapatibay sa impeachment case. Hindi lang daw basta paglustay. Maiging pagplano kung paano binulsa, paano kinurakot, paano nilustay ang pera. Marinig niya yun? Ulitin natin. Ang ganda ng pagkakadeliver dun kundi maingat na planong paglustay sa pondo ng bayan. Ang mga natuklasang ito ay lalo pang nagpapatibay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nako po, naloko na. Natatandaan niya mga kababayan yung nadiscover ni Senador Rapi Tulfo. Tsaka ito ni dating Senador Angara na inappoint na diyan. Na isipin mo wala pang isang buwan na discover niya. Wala pa siyang isang buwan na nakaupo si Senador Angara diyan sa DepEd bilang sekretary. Wala pang isang buwan. Weeks pa lang. Ano ang na-discover niya? Merong 1.5 milyon For the record 1.5 milyong piraso ng laptop nakatambak doon sa bodega ng DepEd. 4 na taon nang nakatambak. 2 taon sa tatay niya, pati doon sa pinalitan niya, 2 taon pa dito sa kanyang pagka-sekretary niya sa DepEd. Inilihim nila. Samantalang pag nagmamaisog rally mga kapamilya niya, pamilya Duterte niya, sila Baste, doon sa mga maisog, ang gusto lang daw nila sa gobyerno, transparency. Yung mismong kapatid niya sa DepEd, hindi naging transparency, hindi nga ni-report. Hindi nga sinabi na mayroong nakatambak doon, inilihim sa taong bayan, pati sa administrasyong Marcos. Tapos sasabihin ng kapatid niya, kaya lang kami nag-rally dito, accountability, transparency. Mismong kapatid mo, hindi alam yung transparency. Tapos, bukod pa doon,
na nadiskubre nga ni Secretary Angara at ni Senador Rapi Tulfo na may milyon-milyong inilalabas ang pera ng DepEd na hindi totoo sa mga estudyante na pupunta. Ghost beneficiary. Hindi malaman sa napupuntang mga account. Hindi totoo sa mga scholar, sa mga estudyante na pupunta. Ghost beneficiary. Walang ganong tao, pero may inilalabas na pera. Kita mo? Sa panunungkulan mo yan, sa panunungkulan mo yan na 2 taon sa DepEd. Tapos, nagawa pa nilang umupa ng 4 na araw sa isang safe house na ang bill 1 milyon. Lumalabas 250,000 isang kwarto. Lumalabas ang upa sa safe house, 250,000 isang araw. Ay, naka-4 na araw sila, ang bill nila 1 milyon. So dito pa lang talaga maririnig mo, malalaman mo, mayroong hindi tamang paggamit ng pera ng taong bayan. Pondo ng DepEd or ng OBP. Bingo. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.